Kapag naaalala ko ang 2009 at 2010, matatandaan ninyo. Nagkaroon ng malaking debate sa White House kung dapat kong ipaalam sa publiko ang tungkol sa Green Movement. Maraming aktivista ang inaakusahan na kasangkapan ng kanluran at may nag-iisip na kami ay magiging ganon din. Magpapahina sa kanilang kredibilidad sa Iran kung susuportahan ko ang ginagawa nila. Sa pagtanaw ko, pagkakamali iyon. Sa tuwing makakakita tayo ng kidlat, isang kislap ng pag-asa ng mga taong naghahangad ng kalayaan. Sa tingin ko, kailangan nating ituro iyon. Kailangan nating bigyang liwanag iyon. Kailangan nating ipakita ang ating pakikiisa tungkol dito. Ngayon lang, hindi lang base militar ang tinatakot ng Iran. Nalaman na nila ang eksaktong lugar ng tulugan ng mga United States commander at nagbigay ng babala na tatamaan ito. Tingnan ninyo, isang Telegram channel na konektado sa IRGC ang nagbanta laban sa United States Forces sa Qatar. Sinabing, natukoy na nila ang hotel sa Doha. Dito lumipat ang mga commander at opisyal mula sa United States Central Command matapos lumikas mula sa Al-Udeid Base ayon sa mensahe. Ang pabiglang paglipat ng mga commander at opisyal ng teroristang United States Central Command mula Al-Udeid papuntang Sheraton Hotel sa Doha at ang paglilipat ng operations room para sa paninira sa hotel na ito. Hindi nito mapoprotektahan sila laban sa matindi at matatag na tugon ng sandatahang lakas ng Iran sakaling magkaroon ng anumang pagsalakay laban sa teritoryo ng Iran. Agad tumugon ang kagawaran ng Estado ng United States sa ultimatum. Kaya ang pahayag na ito ay mula sa Estados Unidos. Sa Farsi, na siyang Persian. Ito ang wikang sinasalita ng karamihan sa Iran. Ayon sa aking pagkakaalam, nakatanggap tayo ng mga ulat na ang Islamikong Republika ay naghahanda ng mga opsyon para targetin ang mga base ng Amerika. Gaya ng laging binibigyang diin ni Pangulong Trump, bukas pa rin lahat ng opsyon. Kung aatakihin ng Islamikong Republika ang mga ari-arian ng Amerika, haharap sila sa napakalakas na puwersa. Nasabi na namin dati, huwag maglaro laban sa United States. Ngayon, mukhang si Ayatollah ay naglalaro ng pagbili ng oras laban sa Estados Unidos. Kamakailan, may sinabi si Pangulong Trump tungkol sa mga naantalang bitay sa Iran. Pakinggan ninyo. Hinimok mo ang mga nagpoprotesta sa Iran na ipagpatuloy ang laban at binanggit mong may paparating na tulong. Darating pa rin ba ito o nagbago na ang iyong desisyon tulad ng alam mo? Kinansila ng Iran ang pagbigti sa mahigit 800 katao, balak sana nilang bigtiin ang mahigit 800 katao kahapon at lubos kong iginagalang ang desisyon nilang kansilahin iyon. Ngayon, mukhang sinabi ng isang taga-usig sa Tehran, si Ali Salih, na ang pahayag na ito ni Pangulong Trump ay puro kalokohan at ang Iran ay nagpapatuloy sa mabilis at matibay na aksyon laban sa lahat ng sangkot sa protesta. Pakinggan ninyo ito. Nagpasalamat si Pangulong Trump ng United States sa kawalan ng aksyon laban sa 800 kataong sangkot sa mga kaguluhan. Si Trump ay laging nagsasalita ng walang basehan at mali siya. Ang aming tugon ay matatag, nakakapigil at mabilis at sa ngayon, marami sa aming mga kaso ay nagresulta na sa pagsasampa ng kaso at naipadala na sa korte. May dalawang paraan para tingnan ito. Una, baka salita lang ito para sa mga tao. Pangalawa, baka totoo ang sinasabi niya. Patuloy ang mga pagbitay. Narito si Masih Alinzad, isang Iranyanong aktivista sa exile. Matagal na niyang kinokondena ang rehimen. At dahil doon, 3 beses na siyang tinangkang ipapatay ni Ayatollah. Mabuti na lang at napigilan ng United States authorities ang lahat ng tangka. Mas nauunawaan niya ang Iran kaysa karamihan. Kaya ito ang kanyang pananaw sa sitwasyong ito. Pakinggan ninyo. Sa totoo lang, tinatanggap ng lahat ang anumang desisyon na makapagliligtas sa buhay ng mga taong nakatakdang bitayin. Pero sa palagay ko, alam na alam ng Islamic Republic kung paano bumili ng oras. Ginawa na nila ito nung nakipagnegosasyon sila kay Pangulong Obama. Alam nila kung paano bumili ng oras para muling magtayo at makabawi. Kaya ngayon, isa na naman itong pagkakataon kung saan nangangako sila na hindi nila bibitayin ang mga nagpoprotesta. Ipinakita noon ang kanilang takot at pagkaunawa sa wika ng pressure.
Ngunit pinatunayan ng rehimeng ito sa tagal ng panahon na hindi sila magbabago. Ang pagpatay ay nasa DNA ng Islamikong Republika. Naalala ko nung naging viral ang sentensya ng bitay kay Navid Afgari, nag-react si Pangulong Trump. Hiniling niya sa Iranian regime na itigil ang pagbitay kay Navid Afgari. Ganon din sila, naghintay pa, pero ano ang nangyari? Binitay si Navid Afgari, kilalang atleta ng Iran. Sa tingin ko, pati ng milyong-milyong Iranian na kilala ang rehimeng ito, sinusubukan lang nilang bumili ng oras para makabawi. Babalik silang mas malupit pa. Hindi kayang ayusin ang rehimeng ito o baguhin ang kanilang ugali. Ngayon, mahalagang ibahagi ito. Tuloy pa rin ang mga pagbitay sa Iran nitong nakaraang 2 linggo. Pero ayon sa publikasyon sa Iran, ang pagkakaiba ay nahatulan na ang mga binibitay bago pa nagsimula ang protesta. Maaaring hindi totoo yan. Tandaan noong 2022 may protesta para sa karapatan ng kababaihan sa Iran. Karamihan sa mga binibitay dahil sa protestang iyon ay inaakusahan ng mga kasong may kaugnayan sa droga, na sa tingin ko ay gawa-gawa lang ng rehimen. Maraming napapatay ngayon dahil sa mga kasong may kaugnayan sa droga. Pero hindi natin alam kung sila talaga ay kasali sa revolution o hindi. Mahalagang tandaan na ang Iran ang may pinakamaraming bitay per capita sa mundo. Noong nakaraang taon, halos 1,000 tao ang binitay, katumbas ng 3 tao bawat araw. Dito ko gustong ituon ang ating atensyon. Ang kataas-taasang pinuno ng Iran ay nagtalumpati sa publiko matapos patayin ng Iran ang libu-libong nagpoprotesta. Hulaan mo kung ano, sa talumpati niya, inamin niyang libu-libong Iranian ang namatay. Sabi niya, hindi dahil sa Iran o IRGC, kundi sa Estados Unidos. Pakinggan mo. Mas marami na akong naranasan. Kung alam nito agad ang tungkol sa likas ng sedition, ito ay pinlano ng United States. Halatang halata na ang United States ang nagplano, sila ang kumilos, at layunin ng United States. Sinasabi ko ito ng matatag at malinaw base sa aking 40 taon ng karanasan sa Islamic Republic na ang layunin ng United States ay lamunin ang Iran. Hulaan mo kung sino ang talagang tumututol dito. Ang mga mamamayang Iranian. Ang mga mamamayang Iranian ang nagsasabing kung tama si Ayatollah sa kanyang pagsusuri na mga bala ng Mossad ang pumatay sa mga batang Iranian. Bakit ngayon ay humihingi ng pera ang rehimeng Islamiko para ibalik ang mga bangkay na kinuha nila sa kalsada? Ngayon, sinisingil nila ang mga pamilya ng daan-daang hanggang $1,000 na napakabigat para sa mga Iranian na hirap sa ekonomiya. Ngayon, singil ng rehimeng ito ang pera. Sabi ng gobyerno, kailangan gumastos ng bala para wakasan ang revolusyon. Ngayon, para makuha ng pamilya ang bangkay, kailangan nilang bayaran ang bala at gastos ng rehimen. Ngayon, parang baliw at walang puso ang lahat. Pero iyan ang realidad ng rehimeng Iraniano. Nalaman din natin ngayon na pwedeng gumamit ng chemical na sandata ang rehimeng Iraniano laban sa sarili nilang mamamayan noong protesta. Ayon sa miyembro ng United Kingdom Foreign Policy Group mula sa mapagkakatiwalaang ulat na nakuha niya, pakinggan ninyo. Miyembro ako ng Labor Foreign Policy Group at nakatanggap ng ulat bago tayo magsimula ngayong gabi. Gusto kong idagdag agad na hindi pa ito kumpirmado pero para sa akin ay mapagkakatiwalaan ang ulat na ito. At sinasabi rito na ang bilangguan ng lungsod ay siksikan na sa mga nakakulong at inarestong mga nagpoprotesta. Puno ng pamilya ng nakakulong ang korte at walang abogadong pinapayagang ipagtanggol ang mga naaresto. Pinaniniwalaang ginamit ang nakalalasong kemikal laban sa mga nagpoprotesta na naging sanhi ng pagkamatay ng ilan makalipas ang ilang araw. Napakataas ng bilang ng mga namatay at nasugatan. Kung totoo, nakakabahala yon. Wow, Bill, linawin lang, ang info mo ba ay galing sa mapagkakatiwalaang source? Maaring gumamit ang rehimeng Iranian, ang Ayatollah, ng chemical na sandata laban sa sarili nilang mamamayan at mga nagpoprotesta. Ngayon, nakikita natin ang delayed na reaction. Ilang araw na ang lumipas at may namamatay na dahil doon. Ibig kong sabihin, tingnan mo, alam mo, may kasaysayan sa bahaging ito ng rehiyon.
Tingnan mo si Saddam Hussein. Alam mo, gumamit siya ng gas laban sa 5,000 tao sa Halabja at brutal silang pinatay. Nararamdaman ko na takot ito, may kaunting kaalingaw-ngaw. Nasaan ang pulang linya natin dito? Nasaan ang kay Trump? Siguro iyon ang mas mahalagang tanong. Dahil siya, walang duda na siya ang magiging unang magpapakawala ng unang atake kung sakaling mangyari iyon. Kung totoo ito, walang dahilan para pagdudahan na gumamit ng chemical na armas ang rehimen laban sa mga Iranian. Sa tingin ko, maaring senyales ang lahat ng iyon para umaksyon. Pero ang mahalagang tanong ay, ano ang gagawin mo? Alam mo, kasi iba talaga kapag galing sa labas. At alam mo, naging bahagi rin ako noon. Sa gobyerno, minsan ang mga dayuhang pakikialam ay nagdudulot ng hindi magagandang resulta. Sa tingin ko parang bangungot lang ito. Paano kung pumasok si Trump? Ano ang mangyayari at epekto nito? Tinitingnan ba natin? Alam mo, napakadelikado talaga sa maraming aspeto ng gitnang silangan. Posible bang patungo tayo sa ikatlong digmaang pandaigdig? Hindi ko alam at nakakatakot at nakakainis ito para sa akin. Kailangan nating tandaan na may mga tao, pamilya at bata sa gitna ng lahat ng ito. Talagang nakakasakit ng puso. Totoo talagang nakakasakit ng puso ngayon. Tama. Ayon sa clip, di pa kumpirmado dahil mahirap magpatunay kapag patay ang internet. Pero ang ulat na ito ay tumutugma sa isang bagay na tinalakay natin ilang araw na ang nakalipas. Noong ang mga protesta ay tuloy-tuloy pa noong revolusyon. May nakuha tayong ilang clip na ibinahagi natin dito sa ating mga video na nagpapakita ng mga taong naka-hazmat suit na gumagala lang sa mga kalsada. Nakatayo sa ibabaw ng isang sasakyan na may parang danger sign, isang toxic nuclear danger sign. Kaya nagdulot ito ng maraming agam-agam kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. Ngayon, posibleng gumagamit ang mga taong ito ng toxic na chemical para magkasakit ang mga nagpoprotesta at mapaalis sila sa kalsada. Panahon lang ang makakapagsabi ng epekto nito sa publiko. Balikan natin ang talumpati ni Ayatollah. Sa kanyang paglabas, binatikos ni Ayatollah ang presidente ng United States at sinisi si Trump sa pag-uudyok at pagnanakaw sa Iran. Sinabi niya na si Trump ay nagsalita, nagbanta, at hinikayat ang mga nagpoprotesta. Pati nagpadala ng mensahe mula Amerika na sinabing magpatuloy sila. Huwag matakot, susuportahan namin kayo at magbibigay ng tulong militar. Iyan mismo ang presidente ng United States na nasasangkot sa kaguluhan at nagiging bahagi nito, isang grupo sa loob ng kaguluhang ito. Ilan sa mga gumawa ng kaguluhan ay ipinakilala niya bilang mga mamamayang Iranian. Isa itong malaking paninirang puri laban sa bansang Iranian. Sinabi pa niya na dapat managot ang Estados Unidos at hindi palagpasin o palayain ang mga international na kriminal. Dapat itong isakatuparan sa tamang paraan, gamit ang wastong mga pamamaraan, at sa tulong ng biyaya ng Diyos. Gaya ng ginawa ng Iran sa mga naghasik ng gulo, dapat din nilang pabagsakin ang mga nag-uudyok nito. Ngayon, may nakaschedule na panayam si Pangulong Trump sa politiko habang nagtatalumpati si Ayatollah. Kaya may pahayag tayo mula kay Trump. Tingnan natin ito dito. Sabi ni Trump, panahon na para maghanap ng bagong pamunuan sa Iran. Sabi niya, ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa takot o kamatayan, kundi tungkol sa respeto. Pinakamahirap tirhan ang Iran dahil sa palpak nitong pamumuno. Ang kataas-taasang pinuno ay may sakit at dapat pamunuan ang bansa ng maayos at itigil ang pagpatay ngayon. Paulit-ulit ang mga pahayag na ito. Pero may ilang asset ng United States militar na papunta sa gitnang silangan. Hindi pa tiyak ang kahulugan nito, pero siguradong malayo pa ang katapusan ng revolusyon sa Iran. Abangan natin ang susunod na mangyayari. Pindutin ang subscribe button para updated kayo sa balita. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video, na nagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, kahit sundalong Ruso. Kadalasan, dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 na war videos namin ang na-demonetize. Ang pagpapakita ng drone strikes o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser, kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan. At ito ang digmaang nilalabanan at sinusubukang malampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang maipakita ito, kaya inilunsad namin ang Basics Insider, isang sariling plataporma
na ginawa namin mula simula para walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang mga drone strike namin. Hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline. At hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Kaya hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga balitang tinatalakay namin. Hindi namin pinupondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, pinupondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng balita, kung gusto mong mapanood ang aming videos ng walang censorship at may bonus na content na hindi pwedeng i-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description o iscan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang coverage at channel namin, kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.